Itong nakaraang taon, nasubukan natin ang entry-level adventure ng Royal Enfield na Himalayan, which is ang pambatong motor ng brand. Pero this time, tanggalin mo yung makina ng Hima at ilagay mo sa isang naked at ganito ang kakalabasan. Boys and girls, meet the RE Guerrilla 450. Royal Enfield. Isang Indian brand, yung tipong ibabalik ka sa sinaunang panahon. I mean, doon sila nakilala eh. At nakuha nila yung market para sa mga rider na gusto ng motor na old school. Ngayon, sinusubukan nilang lagyan ng modern touch yung mga bagong lineup nila. Pero ang tanong, magugustuhan mo kaya ang bagong Royal Enfield o sa sobrang modern niya, baka hindi na Royal Enfield yung pakiramdam? Pag-usapan muna natin saglit yung makina. This engine shares the same platform na meron ng Himalayan na may 452cc displacement. Single cylinder, 6-speed double overhead cam with 40 horsepower at 8,000 RPM and 40 Nm of torque at 5,500 RPM. Fuel tank capacity is 11 liters, kung sa Himalayan 17 liters, medyo niliitan nila dito. May timbang na 185 kilograms at may base price na 299,000 pesos hanggang 314,000 pesos kung mas prefer mo yung premium na kulay. Itong kulay na nasa harapan nyo ngayon, this is the Guerrilla in Brava Blue. Nasa premium side ang kulay na to. So mabibili nyo to in 314,000. White tank sama ng fender sa harap na may halong blue decals. Ang ganda oh. Tsaka hindi siya sticker. Yung iba kasi sticker tapos tinatapalan ng top coat, diba? Ito hindi. Linis ng pagkakagawa, oh. Nasa right side ng tangke ang tank cover natin, which is nice. Karamihan kasi sa mga retro, nasa gitna, di ba? Dito nilagay nila sa kanan para magkaroon ng dating. And mas pinili nilang black. Di nilang ginawang chrome or silver. Ang ganda ng pagkakalatag ng kulay nito. White tank, tapos may halong blue decals, bandang subframe. White fender, tapos dito sa may bandang harap, ginawa nilang kulay blue yung mugs nyo. Then sa likod, black, na may kakapiranggot na blue sticker sa gilid. Steel tubular frame, na may blue subframe. Tapos may maliit na kauling tayo dito sa bandang baba ng upuan na may nakasulat na Guerrilla 450. Ang cool. Kung sino naman nagpangalan nito, ang taba ng utak. Ang ganda pakinggan. Isang pirasong upuan na malalim ang pagkahulma. Yung foam dinerecho nila malapit sa tangke. Kung sakaling mas prefer nyo umupo malapit sa tangke, ayan, relax pa rin. Yung leather niya hindi siya stretchable eh. Sobrang fit niya sa upuan. And for the pillion seat, makapal naman siya. May nakausbong pa sa gitna. Merong grab rail para sa mga OBR nyo. Dito sila hawak. Kakaiba yung design, no? Yung iba isang buo, yung iba naman putol. Ito nasa gilid lang. Ayan, no? Then extended fairing sa likod in color white as well. Para hindi magmukhang punggok tignan. Foot pegs, meron tayong mga rubber. Makapal naman siya. And for the pillion foot peg, mas pinili nilang gawing metal. Tsaka meron siyang abang oh, sakaling magkakabit kayo ng kung ano man. Ayan. For our front end, katulad ng ibang motor ng RE, meron tayong modern LED headlight. Saan natin ang buo? Para makita. Ayan. Yan ang itsura niya pag naandar tayo sa daan. Kapag gagamitan natin siya ng passing light at mag-high beam tayo. Alam mo yung gusto ko itsura ng mga turning light ng RE. Parang sila lang gumagamit nito eh. May ibang brand kasi na naghihiraman lang ng turning light. Pero ito sa kanila ko lang nakikita. Mga wirings and organized naman. Ito cool. Naka-integrated ang taillight natin sa turning light. So every time na mag-hazard kayo, liliko kayo, magpepreno kayo, dyan siya iilaw. Pero ingat lang kapag nasagi ito, wala rin tayong taillight. This is our key at nasa bandang kaliwa yung ignition. Then nasa right side yung display natin. Bam! Guerrilla. Meron tayong familiar na 4-inch TFT display dahil ito rin yung same display na meron ang bagong Hima. Meron tayong dalawang type ng screen. As of now, nasa analog tayo. At dito ang ating round tachometer, round fuel indicator, gear indicator, side stand dahil naka-side stand tayo. Speedometer, clock, ambient temperature, odometer, at mga ilang information dito sa baba. Meron tayong cursor button sa left handlebar. Trip 1,
Also, para makita natin yung fuel consumption natin. Trip 2, fuel range, current fuel consumption, battery voltage, service due, at engine temperature. Para mapunta tayo sa settings, kung nakita nyo yung trip 1, mayroon dalawang dot sa baba. Kabig lang natin sa kanan. So, for our appearance, hindi masyado importante ito. Background, gusto nating auto o dark theme, auto lang tayo. Brightness, pwede nyo adjust, depende sa likings nyo. Pero ako gusto ko laging todo. Screen type, eto na. As of now, nasa analog display tayo. Lagyan natin sa digital. Ayan. Paganda sa mga bagong display ng Royal Enfield, meron tayong turn-by-turn navigation na integrated sa mismong dash natin. Kailangan nyo lang gawin, i-download ang Royal Enfield app. Nakunik ko na yung dalawa, hindi ko na papakita kung paano kasi medyo matagal. So, kung sakaling pupunta tayo ng, sabihin natin, Mall of Asia, Muwa. You're connected, iPhone. Start navigation lang tayo. Then, dude, ayan na. Meron na tayong mapa na integrated sa display natin. Tsaka hindi siya yung katulad ng ibang brand na puro arrow lang yung nakita nyo. Dito kung ano nakita nyo yung cellphone nyo, ganun din sa dash nyo. Baga nakita natin yung paligid natin tsaka yung mga dadaanan natin. Mas komportable sa mata natin tsaka mas accurate kasi this is powered by Google Maps. Yun nga lang guys. Sakaling lalayo kayo at gusto nyo patayin ang cellphone nyo, hindi uubra. Kasi every time napapaltayin natin yung cellphone natin, mawawala rin yung navigation natin. Bubuksan ko. Ayan, babalik siya. So, malakas siya makadrain ng battery sa cellphones natin. Yun lang ayoko sa kanya. Right handlebar, meron tayong guwapong kill switch with Royal Enfield logo. So, kabig-kabig lang to. Mode button for the Guerrilla, meron tayong dalawang riding modes. Isang performance at eco na mamaya magsubukan natin sa daan. Hazard button na medyo matigas pinutin. This is ride by wire at hindi po adjustable ang brake lever natin. Left handlebar, katulad sa kanan, meron tayong round switch. Ito yung high beam and low beam natin. Ito na rin magsisilbing passing light natin. Home and back button dito sa taas. Medyo nakakapanibago lang kasi parang nagpalit sila. Turning switch, ang ating joystick para matagil ang mga impormasyon sa dash at busina. Kaya tignan nyo to guys. So, meron din tayong USB Type-C. Ganitong maganda. Yung iba kasi gumagamit ng malamyang rubber. Dito hard plastic yung ginamit sa kanya tsaka may locking mechanism siya. Hindi siya nabubuksan agad kapag nasagi niyo. Meron din tayong assist and slipper clutch. So, medyo malambot yung pakiramdam ng clutch lever natin. Though hindi kasing lambot tulad ng ibang motor. Kung sa Hima, naka-upside down forks tayo. Dito naka-telescopic tayo. Nilagyan nila ng rubber para rugged tignan. Pero sana ginawa nilang inverted, no? Katulad ng ibang competitor niya. Cover pala itong nasa taas. Very nice looking 17 inches alloy wheel. In blue, sabi lang yung rotor. Pag Indian brand talaga, sa kaliwa nilalagay. 310mm single disc with 2 piston bi-brake calipers as well. Ang sporty ng tsura ng rotor. Tsaka braided siya. Monoshock suspension sa rear na halos nakahiga na. Adjustable ang preload. Kailangan nyo ng extra tools dito. Hindi ko lang alam kung nasa ilalim ng upuan yung mga tools. Malaman natin mamaya. Cute at manipis na muffler. Yan ang itsura ng stock muffler nyo. Pero pwede na rin. Kakaiba. Mas okay na itong design niya kaysa naka-underbell exhaust tayo. Iba kasi yung dating kapag naka-side exhaust, di ba? Kung sa harap, naka-blue mugs tayo. Sa likod naman, ay naka-black alloy mugs tayo. Na gumagamit ng dual sport tire. Stock tire Seat Grip XL Rad Steel. 160x60 dito sa likod at 120x70 dito sa harap. Ganda rin mga black patterns eh. Okay, let's see kung anong mayroon dito sa ilalim ng upuan. We have our battery, extra fuse, at kung ano pa. Meron tayong extra tools sa ilalim ng upuan. Kung okay na tayo dito sa garahe, masubukan na sa kalsada. First ride sa RE Guerrilla 450. Ang ganda pakinggan, no? Guerrilla. Parang hindi gagawa na mabuti. Ang macho ng tangke niya, yun nga lang parang medyo maliit, no? Gawa rin siguro nung shape ng upuan. Tsaka ang baba niya tignan. Then kung titignan natin dito, parang nipis niya. Pero mahaba siya. Yun ang gusto ko sa kanya. Mga kitty pies, hindi na natin papatagalin pa. Unang upo. Huhuy. Sobrang baba ng upuan. Seat height is 780mm. Meron po tayong 34 inches inseam. I'm 6 flat. At ganito po ang tindig natin sa Guerrilla. Baba ng upuan. Grabe. I think halos majority ng mga rider papasok dito. Kahit sa mga lady rider, pwede to eh. Riding stance natin, ganito. Ano masabi niyo? Itong ating susi na may kasamang RFID na keychain. Nice. Guerrilla! Cockpit natin, napakasimple. Gusto ko yung pagkakaliot ng screen tsaka itsura ng tangke. Lahat nasa kanan. Para may start ka, biglang tong round switch pakaliwa. Alright.
By the way, meron din po pala tayong side stand kill switch. So every time na naka-engage tayo sa gear, for example first gear, pag binaba natin to, yan, mamatay yung makina for safety purposes. Tsaka hindi ka pwede umandar ng nakababa side stand. Right, so meron tayong dalawang riding modes, performance at eco mode. Wala tayong ABS off. Alam ko sa Hima meron eh. So dito lang muna tayo sa eco mode para tipid ang piga at yung mga dapat pa tayong ayusin. Side mirror. Wow, okay na ako. Yeah! Tara! Right, so ergo of the bike. Dude, ngayon na lang ulit ako nakaupo sa isang motor na ganito ka-relax. Forte yung itsura niya, nakita niyo naman kanina. Lalo na itong pagkahulma ng tangke. Pero once naupo na kayo, ang relax ng position niya eh. Upright riding position tayo dito sa Guerrilla. As in, i-stretch ko na maayos yung likod ko. Hindi ako kuba. Tapos sabay mo pa ng mataas na handlebar. Standard position yung mga legs ko. Hindi rin siya sporty. Baga nasa gitna lang. So yung geometry ko sa bike, parang relax eh. Then malipis yung cutout ng tangke. Especially yung sa upuan natin. Nakita nyo naman. Manipis dito sa may bandang thigh part. Maayos kong nag-grip yung mga tuhod ko dito sa tangke. Ito yung riding position na masabi kong maganda pang malayuan. Parang ganun. Sarap magunat-unat. Kung gusto mong medyo sporty position, yan, okay din. Sarap mag long ride kapag ganito. Okay, teka, saan na tayo? Kailangan ko makaliwa dito. Ang gaan ng handling natin. Dahil sa nipis ng bike, hindi rin siya ganun kabigat, madali siyang maneuver. Maganda siya iliko. Ano yun? May tatama sa sapatos ko. Teka, ano yun? Kadena? Alright, so wala tayong heel guard. Come on, RIP sapatos. Dahil nasanay ako sa sport bike, lagi ako naka-tiptoe eh. Then sinasandal ko sa ganito yung position ng paa ko. Yun pala, natama yung kadena ng sapatos ko. Oh man. Siguro alalay na lang. Kalmahan ko na lang. Testing tayo sa corners. Kamusta pa to sa likuan? Oh! May aso. Ang dami naman tambay na aso doon. Gaan ng handling. So in traffic, madali ko nilalapat yung dalawang paa ko. Kasi ang baba lang ng seat height niya. Tsaka wala masyado natama sa legs natin. SD ko lang sigurado kung napapanood nyo ngayon, medyo nagbiblink yung display natin. Nagbiblink sa video to gawa ng shutter speed. Pero sa personal naman, malinaw yung dash natin. Gawa lang ng shutter speed ng camera to. Gusto ko din yung pakiramdam ng mga levers natin. Parang lahat ng Royal Enfield na nahawakan ko, ganito yung levers eh. Malalapad, tsaka may kurba. So once na pumipiga tayo sa lever, bagang may slide lang yung daliri ko, especially pag naka-gloves ka, and madali mo na siya napipiga. May mga ibang levers kasi na mga maninipis, especially mga sport bike, mga korsa-korta, yung mga ganun, maninipis yung mga levers nun eh. Dito mapipiga mo agad ng madali eh. Oh man, naabutan ako ng stoplight man. Teka. Pagdating sa traffic, hindi na mainit yung makina. Ay, na-under na yung fan. Narinig ko. Galing nito, hindi ko naisip to. Punta tayo sa analog display para mas makita pa natin yung information natin. Yun! Ayan, mas okay. Testing tayo ng power. 40 horsepower bike. Andun yung grunt niya pagdating sa low to mid RPM. Vibration ng bike sa high RPM o andun, present pa rin, pero mukhang tolerable naman. Hindi siya nakakairitang vibrate.
Throttle response, ride by wire tayo pero responsive naman. Hindi delay yung response. Corner. Oh, teka. Low gear, medyo ma-vibrate na. Low to mid RPM, andun yung sweet spot niya. When it comes to its competitor, sabihin na nating Husqvarna Smart Wheel 401, yun yung scrambler nila. Comparing to this, namimiss ko lang yung technology na meron sa Husqvarna, which is ang easy shift, kung tawagin nila. Madaling salita, quick shifter. Dito wala eh. Pero kasi may slipper clutch naman tayo, yun nga lang, di ganun kalambot ang levers like other bikes na naka slipper clutch. Pero pwede na. Gearing natin okay naman, malambot din naman pag nakapa ako sa mga gears. Suspension natin sa rear medyo stiff siya. Okay naman yung suspension natin sa harap kahit na conventional telescopic lang tayo. Liwanag pa rin ang dash natin kahit tirik yung araw. Kung gagamitin nyo naman siya off-road, kaya nito mga light off-road. Pero syempre hindi katulad ng Hima na pwede mong pangharabas. Ito more of a city bike eh, pang town bike, occasional long rides. Siya pala, napansin ako sa kanya, wala tayong traction control, no? Parang wala akong nakita kanina sa display niya. Kahit mga low displacement bike may traction control na, pero sa Guerrilla wala. Anyway, may riding mode naman tayo. Hindi ko pa pala nasubukan. Mode change denied. Retry in next ignition cycle. Ha? Ayan, naka performance mode na tayo. Masigigil siya. Sarap gamitin yung performance mode nito. Yung sigaw din ng bike, single cylinder, hindi ganun kaganda pakinggan. Kung magpapalit naman kayo ng exhaust, siguro mas gaganda ng onte. Pero kasi single cylinder lang to eh. So kapag nirev natin ng motor, ayan, ganun yung tunog nya. Misfire detected, service now. What? What the hell nangyari? Anyway, riding consumption ng bike, humalo po tayo ng 29 km per liter. Alam niyo, tipid na rin yun ha, para sa ganitong displacement. 11 liters tank, 29 km per liter. Okay, ito tayo dito. Alright, basta maswelas ng sapatos ko, magkaroon na ng grasa. Isang tingin one more time sa Guerrilla. Ganda, no? What we don't like about the bike, kailangan may sabihin tayo dito sa part na to. Siguro unang-una sa itsura niya, macho yung tignan, pero ang nipis pa rin ng motor talaga eh. Sa mga malalaking tao, magmumukhang maliit sa inyo to, pero gusto kong hulma ng tangke ah. Pangalawa, yung navigation natin, may good side and bad side to. Unang-una, madali natin nakikita yung daan dito sa screen natin, especially yung paligid kasi powered by Google Maps to. Yung nakikita nyo sa cellphone, ganun din sa dash. Yun nga lang, malakas kumain ng battery sa cellphone. Nung nag-Himalayan ako papuntang La Union, naglagay pa rin ako ng separate navigation para makonserve ko yung battery ng cellphone. Susunod ito, wala tayong hill guard. So ingat lang, tatama swelas ng sapatos nyo dito. Makapit naman yung gulong kahit naka dual sporter tayo. Power, pero andun yung grant niya, yung bigay niya sa low to mid RPM. Suspensions, yun sana ginawa nila inverted to. Yung bang competitor niya, pwede mong i-adjust ang front suspension dito. Hindi, medyo stiff yung suspension sa rear. Okay lang. First price, 299 or 314. Para sa akin, sapat lang para sa may offer ng bike, ng brand actually. Kilala ang Royal Enfield pagdating sa bulletproof engine. Well, para makapag-keep up sa market, gumawa sila ng ganitong klaseng motor. I think this is the sportiest RE na makikita nyo ngayon. Kadalasan, di ba, mga old school, mga retro. Kahit pa paano, para sa mga youngsters, gumawa sila nito. Before we end this video, of course, we would like to thank Sir John Mendoza dahil sa kanya. Subukan natin ang Guerrilla. And of course, Sir Carl, yun, thank you po. Kung kayong tatanungin guys, kukuha ka ba ng Guerrilla 450?
let me know in the comment section down below. Sa mga may gantong klaseng motor at gustong i-share ang experience nyo sa bike, mayroon man kayo nag-come up na issue o kung anong nagustuhan nyo sa bike, please let me know sa baba para malaman din ng iba. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga gantong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel po kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Malaking tulong po sa amin and also to support our channel para marami pa tayong ma-feature na motor in the future. At see you po sa next content.